Patungkol naman sa may St. Raphael's Convent. Ang emblem pala nito ay minodal after sa crucifix ng Holy Soul na gawa sa mga bulaklak. At this time, 113 ang bilang ng sumali sa convent na ta. Maraming mga batang babae na walang pamilya ang pinalaki sa lugar na ito at naging mga madre di kalaunan. Dinvote nila ang buhay nila sa panalangin araw-araw thoroughly. Mula sa kanilang mga kaluluwa, grateful sila sa kanilang Diyos. Araw-araw, kumakain ang mga madre ng 3 beses sa isang araw, umagan, tanghalian at hapunan. Malaya silang nagbabask sa liwanag ng araw doon. At ang subsistence nila ay mainly galing sa mga gulay. Ang mga gulay na yun syempre ay inalagaan mismo ng mga madre themselves. At dahil sa ngalan ng kumbento na ito at custom na yun, naging customary ng kunin ang pangalan ng mga madre mula sa halaman. Makikita naman sa Captain Habana na bumisita dito at the present time. Nanalangin siya at kinausap ang mga nakasama niya dito. Una na si Sister Sakura na sinabihan niyang huwag na masyadong mag-prank, at huwag daw masyadong picky sa Sister Clematis. Ipinapaubaya na daw nito kay Sister Sumire ang lahat. Matapos nun, napatingin ito sa convent at na-curious ano kaya ang meron doon. Nasa harapan nito ang ruins na ngayon ng St. Raphael's Convent. May kasama ito doon at yun ay si Kishiri, na sinabihan niyang mag-stay put lang. Sagot naman itong dapat daw ay bantayan siya nito, kaya naman hindi niya ito may iwan mag-isa. Sinabi naman ni Habana na ang filthy brat daw na gaya niya ay hindi pwedeng tumapak sa convent na yun. Tatawagin niya na lang daw siya kapag may nangyari. Umalma naman ito at sinabing ang cold niya daw as ever. Nag-go out of his way na nga siya upang pumunta doon sa Empire Backwater. Flashback naman muna sa may Special Fire Force Combine 5, may kinausap si Kishiri na babae na tinanong nito kung tapos na ba daw sa training niya. Dagdag nito, kapag nasa level na daw niya siya, magiging piece of cake na lang ang training. Bigla naman ito siyang inayang mag-dinner. Kilala niya daw kasi ang owner ng isang restaurant na sobrang hirap makakuha ng reservation. Tinanong niya ito kung okay bang dalhin niya ito doon. Nagtaka naman ang babae sa offer nito. Umentra naman si Habana sa likod at napatanong kung anong klaseng lalaki daw ba siya, at pinagmumukha niyang good ang sarili niya. Tanging mga morons lang daw ang maniniwala doon. Na-curious naman si Kishiri kung nakuha ba nito ang interes niya. Habang naglalakad, sagot naman ni Habana na ang creepy daw pati ng buhok niya. Nakakadiri kaya't putulin niya na. Dagdag nito, ang mga pangit at desperadong lalaki daw ay sobrang pathetic. Hindi naman ito inasahan ni Kishiri. Balik sa present, sinabi nitong ayos din daw na hindi niya na kailangang plantsahin pa ang bangs niya tuwing umaga. Proof daw ito na may care sa kanya ang captain niya. Or maybe, may gusto daw ito sa kanya. Na-creepyhan naman si Habana dito at napatanong bakit puro creeps ang nasa Company 5. Niyakap ni Kishiri ang sarili niya habang nakatayo doon. Naglakad na nga papasok si Habana sa nasunog na convent at pinasok ito. Nang hawakan niya ang dingding ay bigla na lang itong may naalala. Bumalik sa kanya ang panahon nang naroon pa siya bilang bata. Tinawag siya noon ng mga kasamahan niya upang ipakita ang beehive doon. Na-curious naman ang batang si Habana at tinanong kung hindi ba daw delikado yun. Wika naman ng isa na kaya nga daw nila siya tinawag. Samantala, nakaupo lang sa may gilid si Iris at tinanong ito ni Habana kung nais niyang sumama sa kanila. Hindi naman ito makapaniwala doon. Pero wika ni Sakura, okay lang ba daw yun dangerous si Iris. Hinayla ito ni Habana at sinabing wag daw siyang mag-alala dahil poprotektahan niya ito. Nagulat naman ang batang Iris dito. Dagdag ni Habana, wala daw itong dapat alalahanin. Hinanap na nga nila ang beehive sa taas ng isang puno. Pero hindi nagtagal ay may nakahuli sa kanila. Ito ay si Sister Sumire na sinabing narinig niya daw sila. Hindi ito makapaniwalang balak nilang lapitan ang nest ng isang insect. Napatanong naman si Habana kung anong big deal, lalapitan lang naman daw nila ito upang tignan. Kahit na daw ganun, sinabi nitong oras na daw para sa panalangin. Wala naman ang nagawa ang mga bata kung hindi ang sumunod. Pero bamulong si Sakura na mamaya ay balikan daw nila at tignan, bagay na ikinagulat ni Habana. Wika ni Sister Sumire, naririnig pa din daw niya sila. Nagtawanan tuloy ang mga bata dun. Balik sa present, inalala ni Habana ang troublemaker na si Sakura. Kahit na daw tawaging sister ito,
ay bata pa daw si Sakura noon, at masyado daw seryoso si Sister Sumire. Patuloy lang itong nag-explore sa loob ng convent at naisip niyang ngayon ang natira na lang ay siya at si Iris. Gumawa naman ito ng small flower-shaped flame sa daliri niya at naalala ang sunog na nangyari sa lugar na yun. Ipinapangako daw nito by St. John's Wort na maghihiganti siya. Inobserbahan nito ang palagid at napansing wasak na nga ang lugar dahil sa apoy. Wala nang natira pa sa surface building ito. Tumingin ito sa pagilid at inisip na kung ganun, may natatago pa dito somewhere. Naghanap pa ito at inobserbahan ang lapag. Sigurado siyang merong entrance doon papunta sa nether somewhere. Alam niyang meron siyang matututunan tungkol sa mystery ng doppelgangers dito na siyang mag-a-unravel ng misteryo ng spontaneous human combustion. Tumingin ito sa relo niya at inisip na kung merong kuweba sa ilalim ng foundation nito, malalaman niya ito mula sa surface dahil sa frequency. Gayunpaman, hindi pa din niya alam kung saan. Naglakad-lakad pa din ito at pinakiramdaman ang lapag habang nakaobserba sa relo nito. Finally, napansin itong nag-drop ang frequency sa bandang yun. Walang duda na merong cavern sa ilalim daw nun. Inalala naman itong ang lugar na yun ay kung saan sila kumakain noon. Siguro daw ang entrance papunta sa Netherworld doon ay malapit lang. At ang lugar na yun ay kung saan hindi pumupunta ang mga madre. Napansin naman ito bigla ang altar at walang duda. Nasa ilalim daw ng altar na yun ang misteryo tungkol sa mga doppelganger. Inobserbahan nito ang altar dahil alam niyang nasa ilalim noon ang hinahanap niyang daan papunta sa nether. Pero hindi naman ito sigurado paano niya mauusog ang ganun kalaking altar. Sinipa niya tuloy ito sa inis, sabay comment na bastard. Nagtaka naman ito na hindi man lang ito natinag. Tinitigan nito ang altar at inisip kung para saan na nga ba ulit ang altar na yon. May sumagot naman bigla sa likod nito na para daw sa mga offerings hula niya. Napatingin si Habana dito at yun pala ay sina Karim at Woyan. Tinanong ni Karim kung former sister daw ba talaga siya. Nagtanong naman ito pabalik kung ano daw ang ginagawa nila doon. Sagot ni Karim na meron daw siyang gustong malaman mula sa kanya. Hindi naman ito makapaniwala at na-curious kung bakit umabot pa sila doon sa convent. Dumiretso naman sa point si Karim at nais daw nilang tanungin siya tungkol sa mga doppelgangers. Nagulat naman si Habana na pati sila ay alam yun. Nairita naman ito kay Kishiri na basta-basta lang silang hinayaang pumasok doon. Sinabi ni Habana na ang hula niya ay may nakatago sa ilalim noon, pero hindi niya daw alam ano ang gagawin dito at nasa dead end na siya. Makakatulong naman daw si Karim dito. Tinanong niya si Habana kung kaya ba nitong mag-produce ng flames mula sa ilalim. Nang tanungin ni Habana kung utos daw ba yon, nag-volunteer si Woyan na siya na lang daw. Pero pinigilan ito ni Habana at sinabing, okay lang daw at siya na ang gagawa. Ginamit ni Habana ang rose whip technique nito, kung saan gamit ang flames ay gumagawa ito ng rose stems na may thorns. Sumabay naman si Karim at ginamit ang thermos acoustic refrigeration ability niya. Gamit nito ang instrument niya upang ma-lower ang temperature noon at gawing ice. Bilang resulta, napabagsak nila ang altar doon. Curious naman ito kung meron nga bang entrance somewhere doon. At nang hamupa na ang usok, nakita nila ang isang maliit na entrance sa lapag. Inangat ito ni Karim at sinilip. Na-reveal ang isang staircase pababa ng nether. Nagtaka naman si Woyan kung paano nagkaroon ng ganun sa isang blessed convent. Bumaba na nga sila sa hagdan at napansin ni Habana na hindi ito naapektuhan ng sunog. Nabahala naman si Woyan sa pagpasok nila dun at humingi ng tawad sa Diyos. Sa baba, bumungad ang tila isang library sa kanila. Nagtaka si Habana kung bakit may ganung lugar sa underground. Wika ni Karim, hindi daw ito umaayon sa teaching ng simbahan. Mukhang tama naman daw ito, sabi ni Woyan. Sana nga lang daw ay kasinungalingan lang ang lahat. Binilang naman ni Habana ang mga pillars doon at napansing 8 ito. Kaparehas na bilang ng Adalaburst human pillars. Sa tingin naman ni Karim ay may umaalingasaw doon. Nangangamoy usok daw at kung may usok, may sunog. Nararamdaman daw nitong mahahanap nila ang clue dun. Kahit si Habana ay convinced na somewhere there, may sagot tungkol sa misteryo ng human combustion. Naiinis ito dahil alam niyang may nagpasimula ng sunog na nangyari sa convent na yon. At sigurado siyang naroon ang pruwebang hinahanap nito.
May napansin naman itong lumang botanical book doon. Sa tingin naman niya ay isang completely ordinary botanical volume lang ito. May napansin namang agronomy textbook doon si Wo Yan. Agronomy relating ang science and technology sa pag-produce at paggamit ng plants para sa agriculture para sa pagkain, fuel at iba pa. Nang tanungin ni Wo Yan si Habana tungkol dito, napatigil ito at inisip ano ang koneksyon nun. Naalala naman nito ang batang Iris. Nabahala siya at inisip na masyado lang siyang nag-overthink. Nang tignan ang libro sa mesa, napansin nito ang isang libro tungkol sa bugs. Muli, bakas ang pagkabahala sa mukha ni Habana dahil dun. Napansin ni Karim ang display ng mga insect specimen doon. Sa tingin niya naman walang kwenta ang mga libro doon tungkol sa bugs and books. Gayunpaman, iba naman ang pakiramdam ni Habana na pinagpapawisan na nga roon ng alalahanin ng isang bug sa halaman. Hindi makapaniwala si Karen na nag-effort pa silang gumawa ng kwartong gaya nun, pero ang laman lang ay reference materials tungkol sa bugs at plants lang. Assuming daw na may plano silang mag-carry out ng experiments na gawing doppelganger ang mga sisters, bakit daw walang concrete details tungkol doon? Ano daw kaya talaga ang lugar na ito? May napansin naman si Habana na isang panglibro na nasa mesa at napansin ni Wo Yan na isa itong cookbook. Naalala naman ni Habana ang mga mealtime nila noon dahil doon. Sa tingin naman ni Karim, mukhang materials warehouse lang ang lugar na yun after all. Pero si Habana, iba ang pakiramdam dito. Inalala niya ang mga pagkaing niluluto para sa kanila at ang mga kinakain nila, at bigla na lang nitong naisip ang isang bug. Dahil dun, masuka-suka siya. Nang tangunin ni Wo Yan kung ano ang problema, tila may na-figure out na si Habana dun tungkol sa pagstay nila doon the entire time bilang mga sisters ng convent. Na-curious naman si Karim kung may na-figure out na ba daw ito. Hindi naman makapaniwala si Habana na pinuproduce sila doon na parang mga crops. Binigyan daw kasi ang mga sisters ng names ng bulaklak. Hindi naman maintindihan ni Karim ano ang point nito at curious si Wo Yan kung importante ba talaga ang lugar na yun after all. Paglilinaw ni Habana, binibigyan daw sila ng pangalan ng bulaklak at bugs. Biglang naman sumagot mula sa likod si Sister Sumire na hindi daw magkakaroon ng bulaklak kung walang bugs. Nagulat ang tatlo dahil sa presence nito doon. Mas lalo si Habana na hindi makapaniwalang naroon siya. Tinanong naman ito kung naalala niya ba daw ito at ang pangalan niyang Sister Sumire na sa kanji ay ibig sabihin ay something like charcoal servant. Gulong-gulo si Habana kung bakit siya naroon. Mula sa kadiliman, makikitang naroon si Sister Sumire na nagtanong ano daw ang pakay nila doon. Diretsahan namang tinanong ni Habana kung siya daw ba ang may pakana ng sunog at ng lahat ng yon. Hindi naman ito makapaniwalang yun ang sagot na hinahanap nito doon. Nang tanungin ito ni Habana kung ano ang ginagawa niya doon, sagot lang nitong hindi ba daw at meron na siyang kasagutan. Tahimik naman sa gilid sina Karim at Wo Yan habang nag-uusap ang dalawa. Nang banggitin ni Habana ang doppelganger, sagot ni Sister Sumire na quite so. Napaka-enthusiastic daw talaga nitong estudyante at palaging nagdo-double check ng sagot sa mga grown-up, parang dati lang daw. Napamura naman sa galit si Habana at tigilan niya na daw yun at sabihin sa kanya ano ang ginagawa niya dun. Hindi naman makapaniwala si Sister Sumire na napaka-demanding nito para sa sagot. Hindi daw siya yun. Galit na galit naman si Habana dahil ginagamit daw nito ang mga madre para sa mga doppelganger experiments niya. Dagdag nito, niloko niya ang mga batang in charge siya para gawin silang pyrokinetics. Na-shock naman si Karim nang marinig yon. Sagot naman ni Sister Sumire na ang lahat daw ng mga sisters ay innocent at masunurin. Tama daw, wika ni Habana, at sobrang hinangaan daw nila siya. Nang makita nitong muli ang mga insect specimen na display doon, nag-lash out si Habana at sinabing nag-turn daw ito laban sa kanila. Hinalo daw nito ang mga adala bugs sa mga gulay at pinakain sa kanila. Napatahimik naman si Sister Sumire dahil sa sinabi nito. Napatanong naman si Karim ano ang ibig sabihin nitong pinapakain ng bugs upang makagawa ng pyrokinetics. Paglilinaw ni Habana, yun daw ang katotohanan tungkol sa spontaneous human combustion. Ang mass outbreak daw na nangyari doon ay isa sa mga doppelganger experiment ni Sister Sumire. Dagdag nito, ang mga doppelganger ay another version ng someone na nagre-reside sa Adala. Tinatry daw nitong tawagin sila sa mundong yon.
Na-curious naman si Karim kung ano ang kinalaman ng mga bugs doon. Wika ni Habana, ang mga bugs ang creatures mula sa Adala. Ang hula nito, nagsiserve ang mga yon bilang link sa mundo nila. Para sa bawat taong nasa mundo, merong doppelganger nito na nag-exist. Naging sanhi ng spontaneous human combustion ang existence nila intruding at merging sa sarili with their own. At nang tanungin nito, ano ba daw talaga ang Adala? Sumagot naman si Sister Sumire na hindi daw ito nag-expect ng less kay Habana. Napabilib itong nakakuha siya ng ganong sagot. Tunay na spectacular child daw ito at lumaki siya ng mas spectacular pa. Bigla namang lumindol at yumanig ang lugar na yun, bagay na ikinabahala ni Woyan. Nang tanungin ni Habana ano ang mga pillar na yun, sinabi ni Sister Sumire na salamat daw sa mga experiments niya. Lahat ng pillars ay na-assemble na. Nagtaka naman si Habana sa sinabi nito at tinanong kung nagpe-perform din ba siya ng Adala Burst experiments. Pero ang tanging iniwan niya lang na buhay sa kumbento ay siya at si Iris. Mukhang may na-realize naman ito bigla dun. Nilinaw tuloy ni Sister Sumire na hindi pa man daw ito aware, pero ang 8th at final pillar ay ang doppelganger ng Amaterasu, ang first pillar. Sumabat naman sa usapan si Woyan at tinanong ano ang tinutukoy nito at ano ang ginagawa niya dun. Hindi naman matanggap ni Habana na ang tinutukoy nito ay maaaring si Iris. Ilang buhay daw ba ng mga ulila ang pinaglaruan nito para lang sa mga experiment niya. Ipinakita naman ni Sister Sumire ang ability nito at sinabing tapusin na daw nila ang istorya doon. Pagbabanta nito, malilibing daw silang buhay sa lugar na yon. Tinanggap naman ni Woyan na lalaban sila, pero hindi si Karim. Muli, nagtanong si Habana kung gaano katagal na ba daw itong nag-e-experiment sa kanila. Simula pa ba daw nang pinalaki niya sila? Curious ito kung laboratory niya lang ba daw yon. Muli namang yumanig ang underground na yon at nabahala si Woyan dahil sa panibangong lindol. Mabilis namang lumapit dito si Sister Sumire at nang lalaban si Woyan ay napigilan siya nito nang gamitan siya ng Thundering Peak Elbow. Siniko siya nito ng napakalakas sa dibdib, dahilan upang mapatambay ito patalikod. Hinanda naman ni Karim ang instrument niya at inutusan si Habana na tumira na. Gayunpaman, nawasak na lang bigla ang hawak nito, bagay na ikinagulat ni Habana. Hindi makapaniwala si Karim na nagawa ito ni Sister Sumire sa pamamagitan ng paghawak lang dito. Inabot naman ito ang dibdib niya at tinanong kung hindi ba daw malamig doon sa ilalim. Nag-nosebleed bigla si Karim dahil sa move na ginawa nito at napaluhod na lang. Nakilala siya nito bilang si Karim at napabilib na kaya niyang magnakaw ng hit in an instant. Sinabi nitong noong bata pa si Reka, napaka-energetic daw nito at meron siyang strong sense of justice. Nagulat naman itong siya rin pala ang nagpalaki kay Reka. Tinanong naman ni Habana ano daw ang ginagawa nito. Napa-comment tuloy si Sister Sumire na napaka-curious daw nito lagi. Kaya naman, bago siya mamatay, re-rewardin niya daw ito ng sagot. Failure daw ang Great Cataclysm na nangyari 200 years ago. Neither ang number o kaya ang strength ng pillar ay sapat noon, kaya naman naiwan ang mundo as cinders. Simula daw ng failure na yun, patuloy lang siyang gumagawa ng pillars para sa susunod. Na-shock naman si Habana nang marinig na 200 years na yun, so sino daw ba siya? Hindi pa ba daw nag-exist ang spontaneous human combustion bago ang Great Cataclysm? Ano pa daw ang Great Cataclysm kung ganon? Kung ang spontaneous human combustion ang awakening ng individual sa pamamagitan ng pag-merge sa doppelganger, then ang Great Cataclysm daw ba ang merging ng Adala at ng mundo nila? Sagot lang ni Sister Sumire na hindi ba't ang lamig daw ng araw na yon. Nabahala naman si Woyan dahil sa panibagong lindol na nangyari. Aniya, ang vibrations daw ay kasing powerful ng pag-atake na ginamit nito sa kanya. Napatanong ito kung ano ang ignition ability niya. Muli namang sinabi lang nitong, mababaon daw sila ng buhay sa lugar na yon. Pero wika ni Habana, may rason kung bakit siya pumunta doon. Mas importante pa daw sa mga misteryo ng mundong yon. At yun ay ang paghigantihan ng taong nagnakaw ng buhay ng mga pinakamamahal niyang mga kaibigan. Tinanong naman bigla ni Sister Sumire kung naniniwala ba daw itong namatay silang lahat. May biglang lumitaw na shadow sa kinatatayuan nito, at nagulat si Habana sa nakita niya. May malilit na demonyo ang nakakilala sa kanya.
Hindi makapaniwala si Karim nang makita ang mga batang demonyo doon. Napansin ni Habana ang demon na may freckles at naalala bigla si Sakura. Wika ni Sister Sumire, hindi naman daw sila nalalaro sa impyerno. Nagrereklamo naman ang mga batang demon doon na sobrang sakit daw noon. Paulit-ulit nilang tinatawag ang pangalan ni Habana. Napatanong tuloy ito kung ano daw ang ginawa niya. Na-curious naman si Sister Sumire kung may nakikilala ba daw ito sa kanila. Sa tingin niya kasi bilang head sister, reunite niya sila at long last. Sa likod, nagpilit naman si Woyan na tumayo upang lapitan si Sister Sumire at targetin ito. Nang aabutin niya na sana ito ay bigla na lang nasunog ang parte ng damit sa braso niya at nagkaroon ito ng mga hiwa. Inutusan tuloy siya ni Karim na lumayo. Wika ni Sister Sumire, sinasaktan niya daw ang mga nag-sneak up sa kanya. Na-figure out naman finally ng dalawa na ang ability nito ay ang pag-atake sa pamamagitan ng pag-vibrate ng katawan niya. Dagdag ni Karim, umaatake at dumedepensa ito gamit ang vibrations. Pero curious ito kung paano siya nakakapag-create ng vibrations ng ganon gamit ang ignition ability. Kaya't pinaliwanag ni Sister Sumire na common bodily function daw ng living thing yun, shivering, to be precise. Simple lang daw, malamig, kaya naman nagti-tremble ito. Pinapalakas lang daw nito ang trembling na yun. Sinabi naman ni Hinaba na ang shivering ay bodily function kung saan ang katawan mo ay automatic na na-shake kapag malamig. Bawat muscle daw ay nakva-vibrate in little bursts, na nagke-create ng heat. Ginagamit daw nito ang ability upang ma-amplify ang heat at gawin itong kinetic energy, na kayang makagawa ng mas malaking vibrations. Tanong naman ni Karim na kung siya ang may gawa ng mga lindol na yun, then anong klase siya at ang kapangyarihan nito? Dagdag ni Habana, imposibleng ma-shake nito ang Earth itself, ignition ability o hindi. Unless, gumagamit ito ng Adala Burst. Nagulat naman si Karim, ngunit bigla na lang sumabog ang siling ng lugar kung nasaan sila, bagay na kahit si Sister Sumire ay hindi inasahan. Bumagsak ang siling at sumilip dito si Kishiri, na kinamusta naman si Habana. Pinuri ito ng good work ni Habana at inutusan siyang tulungan ito. Nag-blush naman si Kishiri dahil sa sinabi nito. Pero nairita si Sister Sumire at tinawag silang sacrilegious little children. Bigla namang lumitaw sa likod nito ang woman in black na siyang nagtanong kay Sister Sumire kung apa din daw ba ito sa mga old tricks niya. Nasurpresa naman ito nang makita siya. Wika ng woman in black, nag-rot-away na daw ito sa Zinquandao Forest, at ginamit niya ang very last ng strength niya upang makita ito. Sagot naman nitong, 200 years na daw ang nakalipas at worrywart pa din ito. Tigilan niya na daw yun at destined talaga for destruction ang human world. Sagot naman nitong, wala daw magbabago. Naging pillar daw ito gaya na lang din niya 200 years ago. At simula nun, hindi na nito natuloy ang sasabihin niya at naglaho na lang. Samantala, tumakas na sina Habana. Inaya na silang umalis ni Kishiri habang may chance pa daw. Nagpasalamat naman dito si Karim. Wika ni Sister Sumire mag-struggle lang daw ito. Nagpaalam naman ito sa Lady in Black at sinabing, nasa kanya na daw ang pag-fulfill ng duty ng 7th pillar. Unti-unti na nga itong nawala sa dilim kasama ng little demons at sinabing chilly day daw at hindi magiging sapat ang flames. Nakatakas na nga si Kishiri sa taas at napansin ni Karim na tumigil na ang mga paglindol. Mukhang hindi din naman daw sila sinusundan nito wika ni Woyan. Bakas ang pagkabahala sa mukha ni Kishiri, habang tahimik lang na nag-iisip si Habana. Inalala nito ang mga demon na nakita at nakilala sila bilang si Sakura at Clematis. Nabanggit niyang ang spontaneous human combustion ay cause pala ng doppelgangers mula sa hell na nag-memerge gamit ang Adala sa tao na naririto sa mundo. At ang Great Cataclysm ay ang Adala itself impeding ang entire world. Spontaneous human combustion daw ito on a worldwide scale. Hindi naman masundan ni Kishiri ang sinasabi nito at tinanong kung kinakausap niya ba daw sila. Pero dagdag ni Habana, kung mag-a-assemble ang lahat ng pillar kasama ng evangelist, siguradong magkakaroon ng second great cataclysm, at mawawasak ang mundo. Kaya naman, kailangan daw nilang magtulong-tulong upang maiwasan na mangyari ulit yun. Lumipat naman ang eksena sa Asakusa, habang naglalakad, inisip ni Arthur na fatal blow na sana yon.
Na-miss lang daw nito ang vitals niya at kinaharap daw niya ang napaka-dangerous na tao. Hindi naman ito mapakali at may hawak-hawak lang sa kamay niya. Napaupo na lang siya sa gilid at napatingin sa kawalan. Inalala nito si Dragon at sinabing dapat ay isa siyang knight. Gayunpaman, ganun ang nangyari. Tinignan nito ang nakatago sa bulsa ng jacket niya at inilabas. Aniya, dapat ay Holy Blade yun, some Holy Blade. Bigla namang may kumuha nito sa kamay niya, at yun ay si Vulcan na ininspeksyon nito. Tinanong niya kung yun na lang ba daw ang natira sa Excalibur. Dagdag nito, fire-resistant carbon daw yun na mabibili lang sa hardware store. Napahiga na nga si Arthur at sumagot na Ori Chalcum daw yun. Nagtaka naman si Vulcan dahil metal yun mula sa fantasy books. Sinabi ni Arthur na metal ng legend yun. Isang dwarven smith daw ang nag-forge ng Excalibur mula sa orichalcum. Nang tanungin naman ni Vulcan saan niya nahanap ang orichalcum na yun, sagot nitong sa caldera ng Volcano Kazan. Na-curious naman si Vulcan saan daw ang Kazan na tinutukoy nito. Hindi naman nakasagot agad si Arthur at tumalikod, sabay sabing sa hardware store. Natawa naman si Vulcan dun pero pinigilan niya na lang para hindi ma-offend si Arthur. Nang tignan mabuti ito ni Vulcan, sinabi niyang hindi daw tunay na orichalcum yun. Pinatatahimik naman ito ni Arthur at ano ba daw ang alam niya. Pero muli, sinabi ni Vulcan na fire-resistant carbon yun na mabibili sa hardware store. Pina-shut up naman ito muli ni Arthur pero hinayla siya nito bigla. Nang tanungin ni Arthur ano ang ginagawa niya, siya daw ang Night King kaya't dapat ay magpakita siya ng respeto. Tinawag naman siyang Night King nito at sinabing, bakit hindi daw sila umalis at maghanap ng tunay na orichalcum. Na-curious naman si Arthur ano ang ibig sabihin nito. Kaya't nilinaw niyang maghahanap daw sila ng legendary metal at mag-forge ito ng tunay na Holy Blade para sa kanya. Mukhang nabuhayan naman si Arthur dahil sa sinabi nito. Sa ibang lugar sa may Asakusa, tinatanong ni Yu kung ano ang orichalcum, dahil hindi daw niya alam kung ano yun. Tinanong naman ni Lisa kung yun ba yung legendary metal, at totoo ba ang isang bagay tulad nun. Sagot naman ni Vulcan na hindi daw, at dumating naman si Sister Iris na nagulat na nandun pala si Yu, na sinabing pinapante siya ni Vulcan, kaya pumunta agad siya. Ika naman ni Iris na masayang-masaya siya na mabuti ang kalagayan ni Yu, at sagot nun na mas mabuti daw siya dahil kay Iris. Pag-alis ng madre, napaisip si Yu, at tinanong niya si Vulcan kung anong gagawin nila, kung ano-ano lang ba daw ang sinabi nun kay Arthur para mapa-get back yun sa fit nun. Sinabihan naman siya ni Vulcan na kumalma at makinig. Pinaliwanag nun na ang susi sa kalakasan ni Arthur ay ang self-image nun bilang knight, at kapag mas malakas ang self-image nun, mas malakas yun, at ang susi daw ay ipaisip nila kay Arthur ang gusto nilang isipin nun. Tinanong naman ni Yu kung ano yun sa ibang salita, at sagot ni Arthur na sa ibang salita daw, gagawa sila ng sarili nilang alamat, at magpapanggap sila na nahanap nila ang orichalcum. Tinanong naman ni Yu kung ang ibig sabihin ba ni Vulcan sa Wii ay isasama sila nun sa pretend game nun, at inaalam naman ni Lisa kung tingin ba ni Vulcan na magagawa nila yun. Sinabi naman ni Vulcan na si Arthur lang yun, kaya hindi yun magiging mahirap, pero kung gusto nila lokohin yun, the more people the better. Dagdag pa niya na ang laban daw sa Fuchu ay isang reminder na ang mga kalaban nila ay complete monsters, kaya kung lalaban na nila yun, kailangan mag-power up ni Arthur. In trouble daw ang Company 8 kung hindi mag-progress si Arthur kung nasaan yun ngayon. Sumang-ayon si Yu na importante yun, pero parang ayaw niya sa make-believe na ideya, kaya sinabi ni Vulcan na alam niya yun, at absolutely ridiculous nga yun. Gayunpaman daw, kapag concerned si Arthur, ang absurd ay nagiging natural, kaya kailangan nilang babaan ang IQ nila para dun. Tinanong naman ni Lisa kung nasaan si Arthur, at ipinakita yun na nasa may labas. Sagot naman ni Arthur na nasa labas ngayon, na kinakati ng magsimula, at tingin niya na hindi na nila yun mapaghihintay ng mas matagal, at nahanda na niya ang peking orichalcum, kaya kumilos na sila. Gayunpaman, sinabi ni Yu na teka lang daw, dahil sinabi ni Vulcan na kailangan nila babaan ang IQ nila, kaya tinanong niya kung gaano kababa. Sagot naman ni Vulcan na sobrang baba daw na tatamaan na niya ang orichalcum, kaya natulala si Yu at Lisa. Ika naman ni Yu na tingin daw ni Vulcan na good line yun, at ayong kay Lisa, kasing idiot lang nun si Vulcan.
Sa sumunod na eksena, nakita na sila ni Arthur na papunta, at nag-sorry si Vulcan na pinaghintay niya si Arthur, dahil nagdala siya ng mga kasama. Naintindihan naman yun ni Arthur, at ikanya na mapapadali ang mga bagay ng foreman party. Ayon naman kay Vulcan, kailangan nila ng information tungkol sa Orichalcum, at sumang-ayon si Arthur, na sinabing kailangan nila ng clue, pero legendary metal yun na wala pang nakakakita. Ika naman ni Vulcan na nakabilita ng isang tao na merong impormasyon tungkol dun, kaya nagulat si Arthur. Sinabi ni Vulcan na ang may-ari ng pickle shop ay may alam tungkol dun, na ikinagulat ni Yu at Lisa, samantalang tinanong naman ni Arthur kung bakit pickle shop. Tinawag naman ni Lisa si Vulcan, na sinabihan siya na huwag maging impatient, samantalang ika naman ni Yu na nagdududa na si Arthur. Sinabi naman ni Vulcan na isipin daw ni Arthur kung paano mag-way daw ng pickle maker and pickle press nun. Siyempre stones ang sagot dahil ang pickle pro ay stone pro. Dahil dun, sinabi ni Arthur na genius si Vulcan, at perpekto yun dahil walang makakaisip na maghanap sa pickle store. Dagdag pa niya na i-press na daw nila ang may-ari para sa mga detalye, at ika naman ni Yu na mababa na ang expectations niya, pero isang idiot talaga si Arthur. Sa sumunod na eksena, nakarating na sila sa tindahan, at nakita sila ng may-ari nun. Tinanong ni Arthur ang may-ari kung saan siya makakahanap ng Orichalcum, pero pinigilan siya ni Yu, habang nag-sorry naman si Lisa, dahil kung ano-ano daw sinasabi ni Arthur. Gayunpaman, sinabi ng may-ari na sabi-sabi daw na ang Orichalcum ay nasa tindahan ng kimono dealer, kaya nagulat ang tatlo. Natuwa si Arthur dahil dun, at humingi pa siya ng impormasyon mula sa lalaki, na napatingin kay Vulcan, at inulit lang nun ang sinabi nun. Napansin yun ni Arthur, kaya tinawag niyang NPC ang lalaki, at sinabi niya na piti daw yun, pero mukhang wala na sila mahahanap dun, kaya sumunod na sila sa instruction ng lalaking yun. Ika naman ni Vulcan na sounds good daw, at ayon kay Lisa, 2 steps ahead daw si Vulcan, samantalang tinanong naman ni Yu kung hindi ba yun unnatural para kay Arthur. Sinabi naman ng may-ari ng pickle shop na puno ng weirdos ang Company 8, at hindi naman maniniwala si Arthur na ang hunk of steel na meron siya ay isang metal of legend, at ginagamit yun bilang pickling stone, kaya nabanggit niya na what a farce daw. Sa ibang lugar, kausap naman ni Joker si Venom Arrow, at tinatanong niya yun kung gusto nun sa matataas na lugar. Sagot naman ng captain ng 7th na tinitignan niya lang kung anong susunod na sisirain, na parang isang tanga lang daw. Kaya natawa si Joker. Sinabi nun na nawawala na daw siya mula nung simula pa lang, kahit na ngayon, walang nagbago, kahit na tinutulungan niya ang kalaban ng Empire, at tama daw ang ginawa ng 7 na pag-take-in sa 8. Ayon naman kay Venom Arrow, hindi naman din daw nagbago ang Asakusa. Isang kasinungalingan lang daw ang bansang yun, at ang buong bansang yun. Gusto niya daw i-rip to pieces ang lahat ng mas magagaling sa kanya, ang mga mas makapangyarihan sa kanya. Dahil nandidiri daw siya dun. Tinanong naman ni Joker kung hindi ba yun pretty violent. Sagot naman ni Venom Arrow na violent ngayon, at hindi niya alam kung ano ang tamang gagawin, dahil ang gusto niya lang ay wasakin ang kahit sino na mas nakakakuha ng better treatment kesa sa kanya, at protektahan ang kahit sinong mas mahina sa kanyang. Dagdag pa niya na ang thug na tulad niya ay hindi isang leader, kaya tinanong ni Joker kung ang kahit na anong gagawin ni Venom Arrow ay tama, at ang kahit sinong bugbugin nun ay ang masama. Hindi niya alam para kay Venom Arrow, pero para sa kanya, parang hari lang yun, at ika ni Venom Arrow na ganun din ang sinabi ni Conroe sa kanya. Dagdag pa niya na naghahanda lumaban ang 8th, at tingin niya na wala siyang choice, kundi sumali sa kanila. Ayon naman kay Joker, hindi lang daw silang dalawa ang kampi sa 8th, kaya nagtaka si Venom Arrow, at pinaliwanag ni Joker na hindi lang siya ang mula sa Nether na may ayaw sa Empire. Tapos, bumalik na tayo kina Arthur, at tinatanong nun kung ang hawak ba nun ay ang Trowel of Destiny, at tinanong niya kung alam ba ng Barbero ang tungkol sa Orichalcum. May nagsabi naman sa kanya na ang hawak niya ay ang Scoop of Destiny, at alam na ng Barbero ang tungkol sa Orichalcum. Tinignan ni Arthur ang Scoop of Destiny, na mukhang ang susunod na pupuntahan nila ay ang Barbero, kaya kumilos na sila. Tinanong naman ni Lisa si Vulcan kung tingin ba nun na sapat na ang stops na ginawa nun para sa goose chase na yun, at sagot ni Vulcan na magaling ang mga tao sa Asakusa sa pag-play along, kaya sobrang cooperative ng lahat.
Tapos, tinanong sila ni Arthur kung ba't tumatayo-tayo lang sila, kaya sinabihan sila noon na kumilos. Tinanong naman ni Lisa kung sinigurado ba ni Arthur na bigyan ng ending ang adventure na yun, at saan nun tinago ang orichalcum, kaya sinabihan siya ni Vulcan na mag-relax, dahil may twist ending ang kwentong yun. Sa sumunod na eksena, nakarating na si Arthur sa isang Yggdrasil, ang World Tree, at ikanya nasabi-sabi daw na may hint daw ng resting place ng orichalcum sa ilalim ng roots nun. Dagdag pa niya na sabi daw ng mga tao na kailangan niyang gamitin ang Trowel of Destiny, pero ikaniyo na hawak na niya yun, at sinabi niya na nag-appear yun dun spontaneously. Naghukay na si Arthur, at tinanong ni Yu kung meron bang nandun, at sagot ni Arthur na pick of paper yun. Binasa na niya kung ano ang nasa papel, at nakasaan dun na, "They say it's darkest beneath the lighthouse. Sometimes the answer was right under your nose. The orichalcum is at the first shop you stopped by." Dahil dun, sinabi ni Lisa na mas madami pa ang effort na nilagay ni Vulcan dun kesa sa naisip niya, at sagot ni Vulcan na na-figure niya na ang pag-unravel ni Arthur ng sagot sa sarili nun ay magbibigay dun ng sense of accomplishment. Nagets ni Lisa na nasa pickle merchant pala yun, at nagwawakas ang legend kung saan yun nagsimula, at hindi yun original, pero mukhang masaya si Arthur. Tapos, ipinakita yun na tinamaan ng realization kung nasaan nga ang orichalcum, at ang sagot na nakuhay niya ay nasa nether yun, dahil sa linyang "It's darkest beneath the lighthouse", dahil sa ibang salita daw, nasa madilim na lugar yun. Gulat na gulat si Yu, Vulcan, at Lisa sa nakuha niyang sagot, kaya sinabihan ni Yu si Arthur na basahin muli ang note, dahil nakalagay dun ang salitang shop. Gayunpaman, tingin pa rin ni Arthur na nasa nether yun, dahil wala pang nakakakita dun, at ika ni Yu na hindi na siya nakikinig. Tinanong niya si Vulcan kung anong gagawin nila, dahil sumusobra na daw ang delusion ni Arthur, at ayon naman kay Lisa, masyado daw yun hinirapan ni Vulcan, at paano naman yun ma-figure out ni Arthur, na sinasabihan sila na maglakbay na papunta sa nether. Ang orichalcum ay legendary metal na mula sa fabled island ng Atlantis, at isang mineral yun ng sobrang rare. Yun ay isang bato, na legend of rare, na pinapalibutan ng myth, at pumasok na yun sa realm of the legendary. Yun ay perpektong fit para sa pag-forge ng legendary sword na Excalibur, at kung gusto i-forge ang espadang yun, walang mas maganda pa kesa sa orichalcum. Tapos, sinabi ni Arthur, na na-unravel na niya ang whereabouts ng Excalibur, pero pinaalalahan siya ni Lisa na ang hinahanap niya ay ang orichalcum, at kung na-disappoint siya na orichalcum ang nahanap niya dahil Excalibur ang hinahanap niya, mababaliw siya. Ayon naman kay Arthur, nakasulat na daw ang lahat sa treasure map, at binasa niya ang linyang, "It's darkest beneath the lighthouse", at ikanya na nakasulat yun sa ancient runes, kaya hindi niya alam kung anong ibig sabihin nun, pero nakalagay daw dark, at sapat na yun para sa kanya. Ang darkness daw na sinasabi nun ay ang nether, at nandun daw ang Excalibur. Gayunpaman, pinaglaban muli ni Yu ang linyang "The first shop you stopped by", kaya hindi ba daw naiisip ni Arthur na may something fishy kung saan sila unang pumunta, ang pickle merchant. Tinanong naman ni Arthur kung paano niya maaalala kung saan sila unang pumunta, at tingin niya na tinuturo sila ng papel sa first of all lands, ang Atlantis. Para kay Lisa naman, nagdududa siya na yun ang ginagawa ng papel, at sinabi naman ni Vulcan kay Yu na far gone na si Arthur, kaya kailangan nila mag-iba ng strategy. Sa kabilang banda naman, ika ni Arthur na pumunta na daw sila ng nether. Naglakad na ang apat papunta dun, at tinanong ni Vulcan si Yu kung nakikinig ba yun, dahil ang unang kailangan malaman tungkol sa idiots ay hasty sila, at nag-jump to conclusion sila nang hindi nag-iisip. Ika naman ni Yu na mukhang ganun na nga, at tinanong siya ni Arthur kung alam niya ang term na short circuit, at sagot niya na baka alam niya nga. Tinanong niya Vulcan kung alam ba ni Yu kung anong nangyayari kapag direktang kinonekta ang positive at negative terminals ng isang battery. Sagot naman ni Yu na pwedeng magkasunog, at kailangan may pumapagitna sa dalawa, at yun daw pala ang short circuit. Pinaliwanag ni Vulcan na parang may short circuit daw sa utang ang mga idiots, at dapat daw pag-isipan ang mga bagay mula sa lahat ng mga anggulo, at tignan ang lahat ng mga pwedeng options, tas doon mahahanap ang best available one. Sagot ni Yu na keep in mind niya yun. Gayunpaman, para kay Lisa, ang problema sa sitwasyon nila ay ang daming bagay sa gitna ni Arthur at ng sagot,
at hindi maabot ni Arthur ang sagot na yon. Dahil dun, nabanggit ni Vulcan na baka mababa ang voltage ni Arthur, at tingin naman ni Yu na sa totoo lang, baka tumatakbo sa watch battery si Arthur. Ika naman ni Lisa na binabalik daw siya ng panahon dahil ng lessons with Vul and Yu, at ayon kay Yu, nanunood pa nga si Lisa tuwing may ganon. Tapos, niyakap silang dalawa ni Vulcan, habang sinasabi na aayusin nila ang short circuit na yon. Tinanong naman sila ni Arthur kung anong ginagawa nila, at bilasan daw nila, at hanapin ang entrance sa Nether. Dahil dun, nabanggit ni Vulcan na kailangan din nila ayusin ang broken situation na yun. Di nagtagal, nahanap nila ang isang pinto papuntang underground, at tinanong ni Arthur kung makakapasok ba sila ng Nether mula doon. Tinanong naman ni Yu kung magiging okay lang ba sila na pumasok ng Nether na walang permiso, at sagot naman ni Vulcan na hindi naman papunta dun ang ideal firefighters. Sa oras na yun, humingi ng tulong sa kanila ang isang batang babae dahil na-stuck daw sa punto ang pusa niya, pero dinismiss yun ni Arthur, dahil nasa gitna daw sila ng isang quest, kaya gulat na gulat ang mga kasamahan niya. Dagdag pa ni Arthur na hindi na sila pwede tumalikod, pero ayon kay Vulcan, pwede pa daw. Pagkapasok nila ng Nether, sinabi ni Yu na sinabihan nila si Arthur na pwede pang tumalikod, pero hindi yun nakikinig, kaya para siyang sirang plaka nang sinasabihan yun makinig. Ayon naman kay Lisa, tingin niya na takot si Yu sa Nether, at nag-snap yun, at para kay Vulcan naman, yun daw ang unang beses ni Yu. Tapos, binatukan ni Arthur si Yu, habang sinasabihan yun na umayos, kaya tinanong ni Yu kung anong nagawa niya, at sagot naman ni Arthur na nasa Nether sila, at kapag nabaliw siya, makikita ng lugar ng yun ang loob ng kaluluwa niya, kaya umayos daw siya. Dagdag pa niya na otherwise daw, masisira ng abyss ang spirit niya, at naintindihan na yun ni Yu. Tila napapaisip naman si Lisa, at sinabihan siya ni Vulcan na alam niya na naiisip nun kung anong ginagawa nila dun. Tapos, tinanong niya si Lisa kung paano yun nag-hold up, dahil nakapasok na yun ng ganun sa Nether. Walang sinagot si Lisa, at dagdag pa ni Vulcan na sigurado siya na hindi mapigilan ni Lisa na maaalala kung anong nangyari sa nakaraan. Gayunpaman, para kay Lisa, no use na daw ang pag-look back, at nag-look forward na lang siya ngayon. Kaso hindi siya magsisinungaling, dahil natatakot pa rin siya kay Dr. Giovanni, pero alam niyang darating ang panahon kung saan mag-get over niya ang doktor. Sinabi naman ni Vulcan na nandun siya kapag dumating ang panahon, at pirasuhin nila yun. Ayon naman kay Lisa, naghahanda ang White Clads para sa isa pang Great Cataclysm, at tingin niya na wala na silang oras bago yun mangyari, at kailangan nila magpalakas kung pipigilan nila ang mga yon. Ika naman ni Vulcan na kailangan nila si Arthur para dun, at yun ang rason kung bakit sila nasa Nether. Sa kabilang banda naman, nakahanap ng Goblin's Nest si Arthur at Yu, at takot na takot ang bata dahil papunta sa kanila ang pack of giant rats. Gayunpaman, hindi naman magets ni Vulcan kung paano mas productive ang wild delusions ni Arthur kesa sa specialized training, at ano naman ba daw ang powers nila, at ano ba ang Adala. Tapos, sa sumunod na eksena, tinanong ni Vulcan si Arthur kung ano ang punto sa lahat ng yun, dahil yun ang nagdala sa kanila dun. Tinanong naman ni Lisa kung makakalabas pa ba sila, at sagot ni Vulcan na ang mazes ay parang circuit boards lang, kaya maaalala niya ang daan palabas. Gayunpaman, pinatigil sila ni Arthur dahil meron pa daw something deeper in. Nagtaka si Vulcan kung ano yun, at sinabi ni Arthur na nung bata siya, nag-disappear daw ang mga magulang niya. Dahil sinabi nila na aalis sila para iligtas ang mundo, at sigurado siya na ganun din ang adventure nila. Ika naman ni Lisa na isang oras na sila dun, at sinabi naman ni Vulcan na sumakay lang daw sila hanggang sa masatisfy si Arthur. Bound naman daw na madaming metal dun, at kailangan lang nila makahanap ng tatawagin nilang orichalcum, at kaya niya yun maswap out para sa alloy na hinanda niya. Kaso, kapag patuloy silang sumakay sa trip ni Arthur, mas lalalim sila sa Nether, at delikado yun. Ika naman ni Lisa na alam niya yun, kaya i-whip out nila ang final boss, at tapusin na yun. Sa kabilang banda naman, mukhang may nakita si Arthur na ikinagulat niya, at yun ay ang mga tentacles na gawa sa apoy. Sinasabihan siya noon na umalis na, dahil yun daw ang ruler of the abyss, at hindi daw makukuha ni Arthur ang orichalcum na naglalay ahead. Gayunpaman, napansin ni Arthur na si Lisa pala yun, kaya sinabihan niya na yun na umayos,
dahil nagiging bad example daw yun kay Yu. Ika naman ni Lisa na mas perceptive pala si Arthur kesa sa inaasahan niya, at pinahiya pa naman niya ang sarili niya. Sinabihan din siya ni Vulcan na tumigil na sa pagpapalala ng mga bagay, dahil masisira lang ang saya ng adventure. Sagot niya naman na 1 oras na sila dun, at pagod na siya, dahil ginawa na siya noon na overgrown child. Ika naman ni Yu na nawala ni Lisa si Arthur, at galit na galit tuloy si Lisa, na sinabing papatayin niya si Arthur. Tinawag siyang stupid son of a bitch ni Lisa, dahil dinala niya daw sila sa impyerno, at papakita niya daw kung sino ang boss. Sinusubukan naman ni Vulcan na pakalmayin si Lisa, at binigbigyan yun ng masamang tingin ni Arthur, kaya tinanong niya kung anong meron dun, at bigla yun naging seryoso. Sagot naman ni Arthur na meron siyang nararamdaman, at ika naman ni Yu na tumigil daw si Arthur dahil nasa Nether sila, samantalang tinanong naman ni Vulcan kung seryoso ba siya. Tahimik lang si Lisa, at sinabihan sila ni Arthur na mag-stand back, dahil nakakasense siya ng 2 tao na papunta sa kanila. Sinabi naman ni Vulcan na hindi yun maganda dahil walang Excalibur si Arthur, pero sagot nun na hindi magpapadala dun ng isang knight, at out there daw ang mga magulang niya, na nililigtas ang mundo. Dagdag pa niya na papatalsikin niya ang mga kalaban gamit ang knightly martial arts, Avalon Stance. Nandilim na ang buong lugar, kaya naalarma si Arthur, at tinanong niya kung sino ang nandun. Ang 2 tao na naramdaman ni Arthur na papunta ay ang mga magulang niya, na ikinagulat niya, at ganun din si Vulcan. Gulat na gulat ang 3 na ang mga magulang ni Arthur ang nakasalubong nila, at tinatanong naman ni Arthur kung bakit sila nandun out of all places. Sagot naman ng tatay niya na hindi ba daw nila sinabi kung bakit, at mukhang hindi pa rin makapaniwala si Vulcan. Tapos, muling pinakita ang liham na sinulat ng mga magulang ni Arthur bago sila umalis, at mukhang nuggets na ni Arthur kung bakit sila nandun, samantalang hindi pa rin magets ni Vulcan kung anong nangyayari, at ika ng tatay ni Arthur na yun nga ang rason kung ba't sila nandun. Nililigtas nila ang mundo, at tinanong ni Lisa kung plinano din ba yun ni Vulcan, na sinagot na paano naman niya yun planuhin. Dahil sa pagbanggit ni Arthur na nililigtas ng 2 taong yun ang mundo, dun lang na-realize ni Vulcan na yun ang mga magulang ni Arthur, na sinabing nag-e-expect siya ng knowledge mula sa nanay at tatay niya, at nagbibigay sila ng honor sa pangalang King at Queen. Ika naman ng nanay niya na alam niya yung mga uniforms na suot nila, at napagtanto niya na fire soldier si Arthur. Ayon naman sa tatay niya, pagpalain daw siya, dahil lumalaban siya para iligtas ang mundo. Sinabi naman ni Arthur na mula nung umalis ang mga magulang niya, naging Night King na siya, at mahirap daw maging Night King at isang fire soldier. Tapos, binanggit ng Mr. Boyle ang mga salitang "O Blessed Son", at bago pa siya matapos, sinabi ni Vulcan na wag daw sabihin sa kanya na katulad sila ni Arthur, at sabay sinabi ng mga magulang ni Arthur na how splendid daw na naging ang anak nila. Sagot naman ni Arthur na isa siyang knight, samantalang tila sumasakit naman ang ulo ni Vulcan dahil parang 3 daw ang Arthurs, at hindi siya handa para dun. Tapos, tinanong niya ang mga magulang ni Arthur kung pwede ba nila siya i-fill in sa nangyayari, dahil hindi niya nagegets kung anong nangyayari. Ika naman ni Arthur na wag daw mag-isip si Vulcan, at makiramdam yun, pero nagalit si Vulcan, at sinabihan niya si Arthur na kailangan nun ng less feeling at more thinking. Ayon naman kay Mr. Boyle, sinasabi daw ng intuit ayon niya sa kanya na ang mga kasama ni Arthur ay ang mga fire soldier comrades nun. Tinanong naman ni Vulcan kung sigurado ba siya na ang intuit ayon niya yun, at hindi ang jumpsuits nila, at ika niya rin na parte silang lahat ng Company A tulad ni Arthur, at na-point out pa nga daw ni Mrs. Boyle ang uniforms nila kani-kanina lang. Gayunpaman, seryoso ang tingin sa mukha ni Mr. Boyle, at sabay sinabi ng mag-asawa na sila ang Resistancem at sila ang nag-o-undo ng corruption na nag-take root sa bansang yun. Mukhang hindi alam ni Vulcan ang tungkol sa resistance, kaya tinanong niya kung anong ibig sabihin ng dalawa. Sagot naman ni Mrs. Boyle na kung sisamplihan daw may mga utang sila na ayaw nilang bayaran, kaya nakaisip ng wild story ang asawa niya, at sumasakay lang siya. Nagulat si Yu dahil dun, at pinaulit niya ang sinabi ni Mrs. Boyle. Ika niya na basically daw, naglalaro sila ng make-believe resistance sa may Nether, kaya tinanong ni Yu kung ilang taon na nila yun ginagawa, at ba't naman siya sasakay sa bagay na ganun ka-idiotic. Sinabi ni Mrs. Boyle na hindi naman niya pwedeng hayaan ang asawa niya na pumunta ng Nether ng mag-isa,
At delikado daw yun dahil bata pa lang si Arthur, kaya hindi naman niya yun masama, at cook man ang asawa niya, pero mahal niya yun. Tila hindi naman matanggap ni Lisa na iniwan lang nila si Arthur mag-isa, at sagot ni Mrs. Boyle na pwede naman daw magpadami ng anak, pero iisa lang ang asawa niya, at sang-ayon si Arthur dun, na sinabi na such wisdom daw, na befitting sa nanay niya. Ika naman ni Mr. Boyle na ang lahat daw ng ginawa nila ay para iwasan ang kalamidad, at ayon sa asawa niya, ang Holy Soul Temple at ang pagsamba sa Sun God ay ginawa para kontrolin ang mga tao, at isang extra-dimensional being daw na kilala bilang The Evangelist ay gustong ikos ang pangalawang Great Cataclysm, at sirain ang mundo nila. Nagulat si Lisa dahil doon, kaya natanong niya si Mrs. Boyle kung paano nun alam, at dagdag pa nun, na ang spontaneous human combustion ay dulot ng ibang version nila na mula sa impyerno, na nag-iimpid sa mundo nila. Kaya mukhang gulat na gulat si Vulcan. Tinanong niya kung saan nila nabalitaan ang lahat ng yon, at sinabi ni Mrs. Boyle na sa asawa niya yon nakuha, dahil nakakagawa daw yun ng wildest stories. Tinanong naman ni Vulcan si Mr. Boyle kung paano nun alam ng lahat ng yon, pero sagot nun na hindi niya siya mabibigyan ng isihaw, at may nilalabas siya sa coat niya, at sinasabi na isa siyang propeta, habang sinusuot ang sombrero niya. Tapos, kwento niya na nung nalugi ang restaurant nila, sobrang lubog na nila sa utang, kaya iniisip niya kung paano sila makaka-get through, at naisip niya na wala na siyang choice kundi ibaba ang sombrero niya, at iwasan ang realidad. Tinanong siya ng batang Arthur kung bakit siya tumitingin sa loob ng hat niya, at ano ba ang nakikita niya. Sinabi niya na mula sa puntong yun, dinidip down niya ang sombrero niya at tumitingin sa loob nun, tuwing nawawala siya sa landas niya, at eventually, nakita niya ang lahat ng field ng heaven dun. Kapag tinitignan niya daw ang mga bituin at mga planeta sa loob ng sombrero niya, naiintindihan niya ang katotohanan nila. Sa sumunod na eksena, natutulog si Arthur, kaya hindi niya alam na nagpapaalam na ang mga magulang niya sa kanya, at umalis na nga ang dalawa. Tapos, bumalik na tayo sa kasalukuyan, at sinabi naman ni Mr. Boyle kung ano ang nakikita niya sa loob ng sombrero niya, at ang danger na nakaharap sa maliit na celestial body niya. Kaya yun ang rason kung bakit sila pumunta ng Nether, at nililigtas nila ang mundo. Tinawag ni Lisa si Vulcan, at ikanon na baliw daw si Mr. Boyle, at cracked ang kwento nun, at ayaw niyang makinig, pero bago siya matapos, sinabi ni Mr. Boyle na ang mga civilizations at ideologies ng mundo nila ay gawa-gawa lang ng Evangelist. Ayon naman kay Vulcan, sobrang convenient daw ng lahat ng yun, at sketchy yun, kaya naisip niya na trap yun. Tapos, tinanong niya si Mr. Boyle kung na-prophesize din ba nun na magpapakita sila dun, at sagot nun na naramdaman niya na pupunta dun si Arthur. Naramdaman daw niya na baba dun si Arthur, na may hinahanap, at ika ni Arthur na tama ang tatay niya, dahil hinahanap niya daw ang Orichalcum para magawa ang tunay na Excalibur. Sinabihan siya ng tatay niya na sumunod, at ika ni Yu na sinamantala yun ni Mr. Boyle, at ayon kay Vulcan, wag daw sila mag-isip, at makiramdam lang sila. Sinabi naman ni Lisa na masyadong madala magtiwala si Vulcan, at naaalala ba nun kung gaano kadali niya yun niloko. Sagot naman ni Vulcan na hindi ba daw nila kasama si Lisa ngayon, at ika ni Lisa na tama nga yun. Sa kabilang banda naman, tinanong naman ni Yu kung yun dalawang nakasalubong nila ang totoong mga magulang ni Arthur. Sagot ni Arthur na syempre daw sila ang totoong magulang niya, dahil walang kwenta ang tricker laban sa kanya, at hindi maloloko ang mga mata niya. Ika ni Yu na exciting reunion daw yun, at ayon kay Arthur, parehas naman daw sila na nagtratrabaho para iligtas ang mundo, kaya hindi na surprise ang pag-meet nila ng mga agents. Sinabi naman ni Yu na idiot man si Arthur, pero may paraan yun ng pagtingin sa mga bagay. Tapos, sinabi ni Mr. Boyle na malapit na sila, at sa sumunod na eksena, dinala niya sila sa isang kwarto na puno ng mga kung ano-anong gamit. Tinanong naman ni Lisa kung anong meron sa junk heap, at ika ni Yu na parang workshop yun ni Vulcan all over again, at what a nightmare daw. Tinanong naman siya ni Arthur kung sinabi niya ba ang salitang night, at sagot niya na hindi yung ganun klaseng night. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Mrs. Boyle na ang mga nakatambak daw doon ay technology mula nung bago ang Great Cataclysm, at kinolekta nila yun. Mukhang amazed na amazed si Vulcan sa mga yon, at hindi pa daw niya nakikita ang ilan sa mga yon, is some kind of device ba daw ang nakapatong sa mesa. Tapos, nahanap na ni Mr. Boyle ang ibibigay niya kay Arthur,
At yun ay parang isang malaking metal cone. Tinanong ni Arthur kung ano yun, at tinanong ni Yu kung some sort of part ba yun. Ika naman ni Mr. Boyle na tingin niya maganda yun, at tinanong niya kung ano tingin ni Vulcan, at mukhang hindi yun makapaniwala na fairing yun ng spaceship. Ika naman ni Mr. Boyle na alam ni Vulcan ang stuff nun, at tinanong siya nun kung pwede nun hawakan ang fairing na yun. Sinabi ni Vulcan na ang bagay na yun ay covered in a special heat-resistant aluminum alloy, at kaya nun mag-take ng temperatures upwards ng 2,000 to 3,000 degrees Celsius na walang signs of warping, kaya crazy resilient yun. Inakala naman ni Arthur na dark matter yun, na isang star fragment, at bagay daw yun para sa isang holy blade. Gusto siya i-correct ni Yu dahil hindi naman daw yun ang sinabi ni Vulcan, at parte daw yun ng rocket, pero pinigilan yun ni Lisa, at sinabihan yun nun na hayaan si Arthur, na nakangisi sa tuwa ng sinabi niya. Tapos, may sinabihan si Mr. Boyle na 3 bata na nakabalik na sila, at gulat na gulat si Yu, na tinatanong kung sino sila. Tinanong naman ni Mrs. Boyle kung naging mabait ba sila, at sagot ng mga bata na oo daw. Hindi pa rin makapaniwala si Yu dahil sa mga bata, at ika ni Mr. Boyle na nabuo daw nila ang 3 noon nasa Nether sila, pero nauutal magsalita si Yu dahil sa gulat. Sinabihan siya ni Lisa na tumigil dahil kung paano patakbuhin ng pamilya Boyle ang pamilya nila ay ang sariling business nila. Gayunpaman, pinaglalaban ni Yu na isipin naman daw ni Lisa si Arthur, kaya bakit sila mag-aanak, dahil sinabi daw ni Mrs. Boyle na ayaw niya magdala ng bata sa Nether, na naging rason kung bakit iniwan si Arthur, kaya bakit naman nila yun magagawa kay Arthur. Dagdag pa naita na swerte daw si Arthur na hindi yun nakikinig, at sinabi naman ni Vulcan kay Arthur na mas maganda ang magagawang espada ng metal na yun kumpara sa fake or calcum na gawa-gawa niya, kaya sinabihan siya ni Yu na wag yun sabihin kay Arthur, dahil dapat nagkukunwari daw sila, at masisira yun ni Vulcan. Kaso, sinabi ni Arthur na great news daw yun, kaya nagulat si Yu, dahil pinapakinggan lang daw ni Arthur ang gusto nun. Tinanong din niya kung anong meron sa mga taon yun, dahil nakakatakot at madilim sa Nether, at ayaw niya daw dun. Ayon naman kay Lisa, nagtagal daw sila papunta dun, pero mukhang kailangan lang nila bumalik at gawin na ang Excalibur, samantalang tuwang-tuwa naman si Vulcan, at sabay niyang sinabi kasama si Arthur na dumating na ang oras para gawin ang Excalibur. Sa sumunod na eksena, dumako naman tayo sa base ng White Clad, at pinupuri ni Jonas si Haumea sa gawa nun. Gayunpaman, sinungitan siya ni Haumea, at sinabihan siya nun na manahimik, dahil hindi naman daw niya siya kailangan purihin, dahil alam na niya yun. Ika naman ni Yona na dumating na daw ang Pi decoding era, at lumalapit na din daw ang oras ng pagtitipon ng mga pillars, kaso walang sagot si Haumea. Tapos, bumalik ang eksena kina Vulcan, at sinisimula na niya ang pag-forge ng Excalibur. Nagpapasalamat naman si Captain Obi kay Conroe sa biglaang pagpapagamit sa kanila ng forge, at sa iba pang mga bagay. Tinanong naman ni Conroe kung yun ba ay para sa bagong espada ni Arthur, at si Vulcan ba daw ang gagawa nun. Sagot naman ni Obi na oo daw, at kakaiba daw si Arthur, pero kung malilift nila ang spirits nun, tingin niya na mapapalakas nila yun. Sa kabilang banda naman, tuloy-tuloy lang si Vulcan sa pag-forge ng Excalibur, at ikanya na yun mismo ang ina-expect niya, dahil hindi daw hot enough ang forge para ma-melt ang fairing, kaya gagamit na lang sila ng thermite para ma-supplement yun. Ika naman ang matanda na tumutulong sa kanya, kaya niya daw yun, samantalang umiinom naman ng tubig si Yu, at ayon sa kanya, bigla siyang nakaramdam ng pagod for some reason, at tinanong naman ni Lisa kung saan pumunta ang pamilya ni Arthur. Sinabi naman ni Arthur na yun ang unang beses na nakapunta ng surface ang pamilya niya, kaya nililibot nila ang Asakusa, at nabanggit naman ni Yu na running free na naman ang mga Boyles. Tapos, sinabi ni Vulcan na ready na daw sila, at ibubuhos na lang nila ang metal sa mold, at gusto yun makita ni Arthur. Ipinakita na yun ni Vulcan sa kanila, kaya napangangasagulat ang tatlo, habang sinasabi ni Lisa na alam niyang magiging maganda yun, samantalang ika naman ni Yu na magkaka-rocket sword at last si Arthur. Sobrang lapit nun sa liquid metal na pinupor ni Vulcan, kaya hinihila siya ni Yu, at sinasabihan siya na third generation o hinid, kung lumapit siya ng sobra, masusunog siya. Ayon naman kay Vulcan, mawawala nila ang initial na lakas ng aluminum alloy, pero ang paggawa ng espada mula sa isang rocket ay mula sa isang kwento,
at ika naman ni Lisa na hard work pays off. Tuwang-tuwa naman si Arthur sa oras na yun, kaya nabanggit ni Lisa na hindi niya pa nakikita na ganun katuwa si Arthur. Tapos, tinaas nun ang kamay nun, at sinabi sa ginawang blade ni Vulcan na siya ang master nun, at tinatawa niya yun. Nakangiti si Yu at Vulcan dahil dun, samantalang tawang-tawa naman si Lisa. Sa sumunod na eksena, nagpapahinga na si Vulcan, at pinuri siya ni Obi, na binigyan siya ng soda dahil sa ginawa niya. Sagot naman niya na yun mismo ang kailangan niya, kaya ininom na niya ang soda na bigay ng captain. Sinabi naman noon na mukhang pagod na si Vulcan, dahil nabalitaan niya na madami yun nakasalubong na irregularities, at ayon kay Vulcan, si Arthur yun kaya wala talagang regular dun. Gayunpaman daw, nahawakan niya ang isang bagay na sobrang ganda, at mas maganda pa yun kesa sa plinano niya sa simula. Tinanong naman ni Obi kung pinahirapan niya si Arthur, at sagot niya na hindi daw, at masaya daw siya, dahil parang meron lang siyang tanggang nakababatang kapatid. Ika naman ni Obi na mabuti daw, dahil kailangan nila si Arthur na maging malakas, tulad na lang ng kailangan nila ng tech ni Vulcan, na sinabing tanga man si Arthur, pero hindi nun i-betray ang expectations nila, at ipapakita nun ang power nun. Tapos, tinanong niya kung lalaban ulit sila soon, at sagot ni Obi na oo daw, at wala na silang oras para to take it easy. Nakabalita daw siya mula kay Captain Habana, na naging pillar si Sister Sumire, at angkos sa likod ng spontaneous human combustion. Pinagplaplanuhan daw ng evangelist ang pangalawang cataclysm, at ang katapusan ng plano nila ay malapit noon, kaya kailangan na nila maghanda, dahil paparating na ang decisive battle. Inubos na ni Vulcan ang soda niya, at sinabi niya na tapos na ang break time, kasi pag nagsimula ang laban, ang magagawa niya lang ay manood mula sa sidelines. Tapos, bumalik na siya sa pagtatrabaho, at seryosong-seryoso siya sa paggagawa. Tuwang-tuwa naman si Yu na malapit na matapos ang sheath, at nabanggit ni Lisa na gumawa pa nga ng belt si Vulcan para mahawakan yun. Sinabi naman ni Vulcan na home stretch na daw, at tinuloy niya lang ang ginagawa niya. Sa sumunod na eksena, tinawag ni Yu si Arthur, at sinasabihan niya yun na magmadali. Tinuro niya doon kung saan dadaan, at halos walang emosyon sa mukha si Arthur. Binati siya ni Vulcan, na nagpasalamat sa kanya sa paghihintay, at sinabi noon na tapos na ang pagbop ang Excalibur. Ipinakita sa atin ang kay ganda-gandang espadang yon, na nakasandal sa may pader, at wala pa rin ekspresyon sa mukha ni Arthur. Ininspect niya ang weapon na ginawa ni Vulcan, at habang kinakares yun, sasabihin na sana niya kung ano tingin niya dun, pero biglang may inabot si Vulcan sa kanya. Tinanong niya kung ano yun, at sagot ni Vulcan na ginawa niya yun mula sa kung anong natira sa star fragment, at yun daw ay isang stellar ring. Isabit daw yun ni Arthur sa may leeg niya, at kapag dumating ang panahon, isuot niya yun. Wala pa ring sinasabi si Arthur, at mukhang malalim ang iniisip niya. Tapos, nagpasalamat na siya kay Vulcan, at sinabi niya na nangangako siya sa espadang yun, na hindi na siya matatalo muli kahit kanino. Sinabi naman ni Vulcan na huwag siyang i-disappoint ng Night King. Sa sumunod na eksena, bumalik na si Arthur sa tinutuluyan ng pamilya niya, at nakakita siya doon ng sula mula sa tatay niya, na muling nagpapalam, dahil masaya man daw makabalik sa surface matapos ang kay tagal-tagal na panahon, pero naglakbay muli sila. Ikinagulat yun ni Arthur, at dumating si Maki na sinabing nabalitaan niya daw na nahap na ni Arthur ang mga magulang niya, at masaya siya dun. Gayunpaman, nagulat siya nung nalaman niya na muling iniwan si Arthur ng mga yun, kaya kinamusta niya yun. Bigla siyang nagulat nung nakita niya ang mukha nun, dahil para sa kanya, imposibleng ma-imagine ang maabandon ng mga magulang ng 2 beses, pero nung nakita niya ang mukha ni Arthur, nakikita niya na yun ang Night King, na kukunin ang Holy Blade, at ililigtas ang bituin nila.